Kapatid, naranasan mo na bang ma-invite sa isang napaka-importante o napakahalagang event, pero hindi ka nakapunta dahil busy ka o kung anong dahilan mo? Pero kapatid, paano kung ang nag-imbita sa'yo ay ang Diyos mismo? At tanggapin mo ba ang kanyang imbitasyon? Tatanggihan mo pa din ito? Kapatid, ito po napakatinding mensahe ng ating Panginoong Hesus sa isang parable na The Great Banquet. Ano po, mababasa po natin ito sa Book of Luke chapter 14 verse 15 to 24. May isang lalaki po na naghanda ng malaking piging at maraming inimbitahan. Pero nung oras ng kainan, isa-isa nang nagdahilan ng mga inimbitahan. May nagsabi na hindi makakapunta dahil bumili ng bukid. Meron naman nagsabi na di makapunta kasi may negosyo. Meron namang isa na nagsabi na hindi makapunta kasi bagong kasal. Mga normal na bagay. Pero naging hadlang po ang mga ito para hindi tumugon sa imbitasyon. Ano po? Ang parable po na ito ay sinabi ng ating Panginoong Hesus nung nasa bahay po siya ng isang Pharisee habang kumakain sila. At nagtuturo po ang Panginoong Hesus tungkol sa humility through discipleship and the kingdom of God. Ano po? At may nagsabi po doon sa verse 15 na mapalad ang kakain sa kaharian ng Diyos. At sumagot po ang Panginoong Hesus dito gamit ang parable na ito. Ano po? Para ipakita sa lahat na hindi po lahat ng invited ay tunay na tumutugon sa imbitasyon. Ano po? Lalo, tigit sa imbitasyon ng Diyos. Sapagat araw-araw po, pagising pa lang po natin sa umaga, palagi po tayong nakakatanggap ng imbitasyon mula sa Diyos. Imbitasyon na tumanggap sa Panginoong Jesucristo, imbitasyon sa pagsisisi, at imbitasyon sa pamumuhay sa kanyang kalooban. Pero hindi po lahat ay tumatanggap ng imbitasyon na ito sapagat napakarami pa din po binabaliwala ito. So, saka na lang pag tumanda na, saka na lang pag di na busy, saka na lang kasi ini-enjoy pa nila yung kanilang mga buhay. Ano po, kahit ipinapahayag po ng ating Panginoong Hesus ang talinghagang ito at ano po, mga mensahe niya rito na nais siyang ipaabot sa bawat isa. First, that God invites people into His kingdom. Ano po, ang handaan po sa parable ay larawan ng salvation at fellowship with God. Sabi nga po sa Book of Isaiah 55:1, "Come, all you are all thirsty." It means that God graciously inviting people through Jesus Christ. Ano po? Pangalawa, many people reject the invitation because of earthly priorities. Kapatid, hindi naman po masasamang bagay ang mga ginagawa nating paghahanap buhay. Ano po, pero hindi na po ito nagiging kalugod-lugod sa Panginoon kung nagiging mas importante na po ito kaysa sa Diyos. Sabi nga po sa Book of Matthew chapter 6 verse 33, "Seek first the kingdom of God." Ano po, maraming tao po kasi ang sobrang busy na sa temporary things dito sa mundo. Kaya nakakalimutan na nila yung eternal things. At pangatlo, God invitation extends to the humble and broken. Mabasa po natin sa verse 21 na inimbitahan po ang mga mahihirap, pilay, bulag at mga nasa lansangan. Pinapakita po nito na ang salvation ay hindi lamang para sa mga religious o matataas sa lipunan. Sapagat ito po ay para sa lahat ng lalapit kay Kristo na may tunay na pananampalataya. At sabi nga po sa Romans chapter 10 verse 13, "Everyone who calls on the name of the Lord will be saved." Kapatid, hindi po itinuturo ng talinagang ito na automatic save na ang lahat kapag na-invite. Ano po? Kundi may responsibilidad po ang tao. May responsibilidad po ang bawat isa sa atin na tumugon sa tawag ng Diyos. Ang kaligtasan, kapatid, ay biyaya ng Diyos, pero kailangan po natin ng repentance at true faith sa Panginoong Jesucristo. At ano po ang hamon ng Panginoon sa bawat isa sa atin? Ano po, iniimbitahan po tayo ng Diyos. Iniimbitahan po ang bawat isa sa atin. Ano po hanggang ngayon? Hindi para sa simpleng handaan, kundi para sa buhay na walang hanggan sa ating Panginoong Jesucristo. Itong tanong, kapatid, tatanggapin mo ba ang invitation na ito o mas pipiliin mo ang temporary things dito sa mundo? Kapatid, palagi po nating tandaan ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Now is the day of salvation. Ngayon po mismo, kapatid, hindi po bukas, hindi po sa isang araw, hindi sa isang linggo, kundi ngayon po mismo, kapatid. Huwag po nating ipagpalit ang eternal grace ng Diyos para sa temporary things ng mundong ito. Dahil kapatid, darating po ang araw na magsasarado ang pintuan para sa pagsisisi at pagtanggap. Kaya habang may pagkakataon pa, habang nandito pa po tayong lahat sa mundong ito, lumapit po tayo sa Panginoong Jesucristo. Tanggapin po natin ang kanyang paanyaya dahil siya lamang ang tanging daan tungo sa kaharian ng ating Diyos na makapangyarihan. Amen?